Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Pakisabayan ako ng basa. 24 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos chapter 15 sa harapan ni Pilato. Sabayan niyo ako ng basa guys. Nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Marcos chapter 15 verse 1, kinaumagahan nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Verse 2, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato, ikaw na ang may sabi, tugon naman ni Jesus. Verse 3, nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus. Verse 4, kaya't siya ay muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang paratang laban sa iyo. Verse 5, ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Hinutulang mamatay si Jesus. Marcos chapter 15 verse 6, tuwing pista ng Paskwa, nabasa rin natin to guys sa Matthew, inulit lang. Marcos chapter 15 verse 6, tuwing pista ng Paskwa, si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. Verse 7, may isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Verse 8, nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa. Verse 9, tinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Verse 10, sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isaklal si Jesus. Verse 11, ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilinging palayain. Verse 12, kaya't muli silang tinanong ni Pilato, ano naman ang gusto ninyong gawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Verse 13, ipako siya sa cross, sigaw ng mga tao. Verse 14, bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa cross. Verse 15, sa paghahangad ni Pilato na magpagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa cross. Hinamak ng mga kawal si Jesus. Verse 16, dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Verse 17, sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ubi. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa yung korona at ipinutong sa kanya. Verse 18, pagkatapos sila'y pakutiyang nagbugay at bumati sa kanya, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Verse 19, siya'y pinaghahampas sa ulo, pinagduduruan at pakutiyang niluhod-luhuran. Verse 20, matapos kutyain siya'y hinubaran nila ng balabal na kulay ubi, sinuotan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa krus. Ipinako sa krus si Jesus. Marcos chapter 15 verse 21, nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cyrene na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Verse 22, kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota na ang ibig sabihin puok ng bungo. Verse 23, siya ay binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Verse 24, ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Verse 25, ikasyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Verse 26, isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Verse 27 to 28, may dalawang tulisang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Verse 29, akala natin guys si Jesus lang ang ipinapako sa krus, may dalawa pang tulisan na kasama niya.
Ba't kaya ganun ang parusa nila, no? Pinapako sa cross. Napakasakit noon. Yung yung ipako, yung kamay mo bubutasan ng pako para maano. Paano kaya yun nangyari? Ang sakit-sakit nun, imagine niyo na lang. Okay, verse 27, Marcos chapter 15, verse 27 to 28, may dalawang tulisang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Verse 29 is ininsulto siya ng mga nagdaraan, pailing-iling nilang sinasabi, o di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Verse 30, bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Verse 31, kinukutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Verse 32, makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan na hari daw ng Israel. Maniniwala na tayo sa kanya, nilait di siya ng mga nakapakong kasama niya. Ang pagkamatay ni Jesus, verse 33, nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Verse 34, ng 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lima sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Verse 35, narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. Verse 36, may tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya, sabi niya. Marcos chapter 15 verse 35, sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. Verse 38, at napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Verse 39, nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal na makita kung paano namatay si Jesus. Sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Marcos chapter 15 verse 40, naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose. Verse 41, mula pa sa Galilea ay sumunod na sila at naglilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Ang paglilibing kay Jesus. Marcos chapter 15 verse 42 to 43, nang dumidilim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kasapi ng Sanhedrin. Siya rin ay naghihintay na maghari ang Diyos dahil iyon ay araw ng paghahanda o pispiras ng araw ng pamamahinga. Naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Verse 44, nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang opisyal at tinanong kung ito'y totoo. Marcos chapter 15 verse 45, nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Verse 46, ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot sa tilang lino na binili ni Jose. Pagkatapos ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Marcos chapter 15 verse 47, nagmasid naman sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. So, basahin pa natin tong 16 guys. Marcos chapter 16, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Marcos chapter 16 verse 1, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Verse 2, kinaumagahan ng linggo, paano nila nalagyan? Ano na to? May batong nakalagay. Okay, verse 2.
Kinaumagahan ng linggo sa pagsikat ng araw. Ulitin ko nga guys, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Marcos chapter 16 verse 1, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Pupunta pa lang guys. Verse 2, kinaumagahan ng linggo sa pagsikat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Verse 3, ngunit sila ay nagtatanungan sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maghulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Yun nga yung sinasabi ko guys, na may nakatakip na bato. Verse 4, nasabi nila iyon dahil pag napakalaki ng bato, ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. Verse 5, at pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan, kaya't sila'y nagtaka. Verse 6, ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazareth, na ipinako sa cross, wala na siya rito, siya'y muling binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Verse 7, bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Verse 8, lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito, at dahil sa matinding takot wala silang sinabi kanino man. Ang mahabang pagwawakas ng magandang balita ayon kay Marcos. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Marcos chapter 16 verse 9, maagang-maaga ang unang araw ng linggo, matapos na siya muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Verse 10, nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at nalulungkot. Verse 11, ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nagpakita sa kanya. Nagpakita si Jesus sa 2 alagad. Marcos chapter 16 verse 12, pagkatapos nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit iba ang kanyang anyo noon. Verse 13, bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari, ngunit ayaw din silang paniwalaan. Pinagalitan ni Jesus ang 11. Marcos chapter 16 verse 14, pagkatapos nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito, sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Verse 16, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Verse 17, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Verse 18, hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Ang pag-akyat kay Jesus sa langit. Marcos chapter 16 verse 19, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Verse 20, sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang maikling pagwawakas ng magandang balita ayon kay Marcos. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at dililipas na balita ng walang hanggang kaligtasan. Bukas guys, nandito na tayo sa ibang libro, ang magandang balita ayon kay Lucas.
Bye everyone. God bless.